Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? Guys, kayo ba ay nakakaranas ng anxiety? Ano ba yung mga simptomas na nararanasan nyo? Kung nanonood kayo sa video kong to, malamang nakakaranas kayo ng iba't ibang simptomas ng anxiety. Ano nga ba yung ibang mga symptoms ng anxiety? Mayroon tayong 10 na ibibigay ko sa inyo na naranasan ko nung nagsisimula pa lang ako sa anxiety. Marami guys akong mga simptomas, marami akong binanggit. Pero ito yung mga 10 usual na nararanasan ng isang may anxiety. Kung meron kang nararanasan na ganito, malamang meron kang anxiety. Okay guys, yung racing heart, yung kumakabog-kabog ang dibdib mo, naranasan ko yan guys. Dati makabog yung dibdib ko. Usually doon, pag nagugulat ako, kumakabog yung dibdib ko. Pero nung nag-start akong nagkaroon ng anxiety at hindi ko pa alam na mayroon akong anxiety, madalas kumakabog yung dibdib ko maski na wala namang nakakagulat or maski na wala akong ginagawa. Usually guys, kumakabog yung dibdib ko. Parang pagod na, feeling ko parang pagod na pagod ako ganon. Pero may mga times na pagod naman ako, lalong lalakas yung kabog ng dibdib ko. That's the time na nag-iisip ako noon na parang may sakit na yata ako sa puso, ganon. Kaya madalas ako nagpapa-ECG. So, isa yun sa mga parang nagbigay sa akin na parang iba tong nararamdaman ko eh. Parang hindi na siya normal. So, naging frequent, naging madalas kong nararamdaman yung racing heart, yung pagkabog ng dibdib ko, pagkakaroon ko ng parang heart palpitation, ganon. Yun yung naramdaman ko guys, na isa sa mga sign na naramdaman ko na usually nararamdaman ng isang may anxiety. Pero nung hindi ko pa alam yung anxiety guys, hindi ko alam na ganun pala yung symptoms ng anxiety. So pag meron kayong nararamdaman na mga ganun, malamang meron kayong anxiety. And then pangalawa guys, yung sudden perspiration. Yung sudden perspiration guys, yung bigla kang magpapawis ng walang kadahilanan. Kasi ako usually guys, pag nag-exercise ako, magpapawis tayo. Pag busy ka, may ginagawa ka, nagpapawis. Pero may mga times guys na bakit wala naman akong ginagawa or malamig naman, bakit ako pinagpapawisan? Yung biglang magpapawis yung palad ko, kamay ko, or minsan yung noo ko may pawis. Parang yung pawis ko parang malamig. Ganun. Isa yun sa mga naging simptomas ng anxiety ko. And then pangatlo guys, yung mga nuts. Okay, nuts sa stomach. Ito guys, yung nuts, yung parang feeling mo may mga bukol-bukol dyan, yung tumigas na mga nuts dyan. Unang-una guys, dito naramdaman ko sa tiyan. Nagkaroon ako ng nuts dyan guys. Feeling ko may something ako. Kaya nagpa-ultrasound ako dati. And then, nuts sa mga shoulder blade. Nuts dyan, parang mga tumigas na mga muscles sa leeg, sa likod. Ang dami guys, pati dito sa side ng neck ko, nagkaroon ako ng mga nuts na yan. Na sobrang nagtataka ako noon. Bakit nagbabother sa akin, bakit hindi ako mapakali kasi medyo parang sumasakit yung nuts, hindi ako mapakali, dami kong nararamdaman sa nuts. Kaya madalas ako nun guys, naglalagay ng hot bag sa tiyan kasi feeling ko noon parang bloated ako, tapos may nuts sa stomach, which is naging part yun ng anxiety. Isa sa mga simptomas ng anxiety. And then yung nausea and vomiting guys, yung nahilo ako tapos parang masusuka ako gano'n. May times na nagsuka ako, may mga times na parang masusuka ako gano'n. Madalas ko nun maramdaman yun guys. Pagka medyo alam ko na, hindi ko pa alam na anxiety noon, pero yun yung mga sign na parang bakit pagising ko minsan nasusuka ako gano'n. Isa yun sa mga signs ng anxiety. And then, yung pagkakaroon guys ng mga simptomas na to, hindi ko pa alam noon na may anxiety ako, pero ang dami kong nararanasan. And then yung pang-apat guys, yung irritable at pag-change ng mood. Ito guys, i-discuss ko kasi sa mga babae guys, lalo na sa aming mga babae, meron kaming mga monthly period, di ba? So pag may mga monthly period ka,
of course, bago dumating or pag merong buwan ng dalaw, nagkakaroon ng mga mood sway. So, nag-iiba yung mood, magagalitin, masaya, malungkot, meron yung feeling pagod na pagod, mga ganon. So, isa yun sa mga naging simptomas ko, yung pagkakaroon ng change mood, pag-iiba-iba ng mood, minsan masaya, minsan ang lungkot-lungkot. Yung gusto mong umiyak, yung naiyak ka, tapos iiyak ka, bigla kang, tapos pag sobrang saya naman, sobrang saya ko talaga ganon. So, nag-iiba-iba yung mga moods ng isang may anxiety. Pag meron kang mga ganon guys na nararanasan, and then sobrang emotional ka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo, or sa mga past life na nangyayari sa'yo, lagi mo siyang iniisip. Isa yun sa mga simptomas ng anxiety. And then guys, yung muscle tension, one of this na naranasan ko madalas, highlight guys sa mga may anxiety dyan, muscle tension everywhere sa katawan, especially sa likod, baba, upper neck. Muscle tension, one of the simptomas na nararamdaman ng isang may anxiety. Nabanggit ko sa ibang video ko guys, physical therapy pa ako dahil sa mga muscle tension. At yan, isa yan sa mga simptomas ng anxiety. And the next one, of course, yung restlessness. Guys, kahit wala kang ginawa, yung feeling mo pagod na pagod ka. Very weak yung mga kamay mo, paa mo, yung katawan mo. Parang ang dami mong trinabaho sa buong araw, sa buong isang linggo. Ganon kapagod guys yung katawan ng isang may anxiety. May ginawa ka man o wala, mabilis kang mapagod, wala kang ginawa, pagod na pagod ka. That's the sign na meron kang anxiety. And then of course, kung restlessness ka, lagi kang inaantok, ganun talaga yung naging simptomas ko guys. Parang feeling ko pagod na pagod ako, gusto kong matulog, ganun yung naging simptomas ko. And then fatigue, kasama yon, yung fatigue, yung sobrang pagod mo, sobra kang exhausted, parang very exhausted ka. Isa yan sa mga naramdaman ko guys, isa yan sa mga naging simptomas ng anxiety ko. And then difficulty focusing. Ito guys, nung wala pa akong anxiety, hindi ko pa alam na may anxiety ako. Madalas ang hirap kong mag-focus sa isang bagay. Kunyari, gagawin ko, halimbawa, meron akong nililinis dito sa isang part ng bahay namin, no? Pagka hindi ko pa natapos, pupunta ako sa isa, iba na naman yung gagawin ko. So, sa isang may anxiety guys, nagkakaroon tayo ng difficulty focusing. Hindi ka makafocus doon sa isang gagawin mo. Kasi sa dami ng iniisip mo, malawak kasi guys ang isip ng anxiety. Pag may anxiety ka, sobrang dami ng iniisip mo. Yung ginagawa mo ngayon, iniisip mo na yung iba mo pang gagawin. So, ganun yung naging simptomas ng anxiety sa akin. Kasi, meron kang hindi pa nagawa or ginagawa mo, hindi ka nakapokus doon sa ginagawa mo, kundi nakapokus ka sa iba. So, isa yun sa mga naging sign sa akin. Yung kumbaga malawak, ang daming iniisip, ang dami mong, imbis na isa, 10 yung iniisip mong mga gagawin mo. So, halimbawa, nagugas ako ng pinggan guys, iniisip ko na naglalaban na ako. So, ganun yung mga signs ng meron kang anxiety. And then, yung muscle tension na nabanggit ko guys, sobrang hirap sa akin. Kasi, kahit na minsan yung nakatulog naman ako ng maayos o wala naman akong ginawa, hindi naman ako nag-exercise, bakit kaya ang sakit-sakit ng mga muscle ko? Yun yung mga signs ng meron kang anxiety. So, kung nakakaranas ka ng mga ganong mga simptomas guys, yung mga simpleng simptomas lang na mga nabanggit ko, malamang meron kang anxiety. So, make it sure guys na you observe yourself. Pag nagiging frequent or nagiging madalas na yung mga simptomas na nararamdaman mo, hindi na siya usual. Kasi, syempre guys, minsan pagod din tayo, di ba? Nakakaranas tayo ng pagod, mga ganong mga nararamdaman. Minsan parang nahihilo ka. Pero pag lagi mo nang nararanasan or lagi mo nang nararamdaman, then it may be anxiety. Meron ka na rin anxiety. So, make it sure guys na you have to observe yourself kung ano yung nararamdaman ninyo. And then if you think na
iba na talaga yung nararamdaman ninyo. Make it sure na meron kayong gagawin. You have to help yourself doing all the therapy na binanggit ko sa ibang video ko para makarecover tayo ng anxiety. Kasi guys, hindi lang ito yung isang araw, 2 araw o buwan. It can be years ang anxiety. So, make it sure that very knowledgeable tayo sa kung ano yung anxiety, ano ba yung mga paraan na pwedeng gawin para hindi tayo magtagal doon sa stage ng anxiety. A lot of people are suffering from anxiety and depression. So be aware guys na yung mga ordinary na nararamdaman natin baka kasi anxiety yun. So it's very important guys na tulungan natin yung sarili natin mentally and then physically. We have to help ourselves to maintain our health, proper health. And of course, yung physical natin guys, very important yan sa dami ng nararamdaman natin sa katawan natin guys. Pag meron kang anxiety, ang daming nangyayari sa katawan natin. So, make it sure na meron tayong mga paraan na ginagawa. Huwag natin pabayaan, huwag natin ipagsawalang bahala yung mga nararamdaman natin kasi it can also affect our life later on. Baka ngayon okay ka, but later on it can affect your life. So make it sure that you follow my video para matulungan ko kayo sa ibang mga paraan ko, ma-share ko at pwedeng ninyong magamit guidance for everybody na nakakaranas ng anxiety. And salamat kayo sa panonood ninyo. May mga link akong ilalagay sa description ng aking video, yung mga paraan na mga ginawa ko at yung mga ginamit ko. Pwedeng makatulong sa inyo and you can also try and I'll see you on my next video. Bye!